Good evening, good afternoon, and good morning. Saan man tayong sulok ng mundo naroroon, mga idol. Mega love shoutout po sa ating mga bagong subscriber at sa mga datihan po nating subscriber. Maraming salamat po sa inyo, mga idol. Sa walang sawa niyong pagsuporta sa ating munting bahay, BTV React po ay nandito na naman. Long time no see po, mga idol. Matagal po tayong hindi nakapaggawa ng video at nakapag-react sa mga kaganapan dyan sa ating bansa, mga idol. Magandang balita, mga idol. Ito na po, hindi na po natin patagalin, mga idol. BP Sara, kumpirmado na, natatakbo sa 2028 presidential election, mga idol. Ayan, palakpakan natin, mga idol, sa mga solid DDs supporters dyan. Masayang-masaya tayo dyan. At bilang isang OFW, mga idol, ay talagang masaya-masaya ako nung napanood ko at nabalitaan kong galing mismo talaga sa kanyang 101% talaga na kumpirmado ng tatakbo ang ating napakaganda at napakabait na si Inday Sara Duterte. Duterte. Ayan, di ba? Duterte lang sa kalam talaga, mga idol. So, pakinggan po natin ang kanyang, paparinig ko po sa inyo, mga idol, ang kanyang interview dyan sa Japan, no? At talagang yung mga kapwa OFW natin dyan sa Japan, mga idol, talagang sinabihan talaga siya na, sige na ma'am, sige na po ma'am, tumakbo ka na. At para alam naman po namin at makapaghanda po kami para sa pagsuporta sa inyo. Ito po, paparinig ko po sa inyo, mga idol, ha. This coming 2028, may posibilidad po ba tumakbo kayo? Ma'am, please! Please! Yes, para mapaghandaan namin lahat. We are serious. Sabi na. We are seriously considering, ma'am. Yes! Ikaw lang ang pag-asa. Yes, I really believe that our country will be great. And I really believe mahirap sa ipaintindi sa ating mga kababayan, and mahirap yung kailangan natin gawin kasi you really have to stand firm, especially with government policies para maayos siya. Pero paniwala ko, kung magkaisa lang yung mga tao, alam natin kung saan tayo papunta, maggagawa ng ating bayan. Yes, isa din yan sa kailangan bantayan ng mga kandidato. The moment na nag-announce si Franz Castro na meron siyang impeachment noong 2023, naghanda na rin kami. Meron na kami kinausap na lawyers. So from that time hanggang ngayon, yung lawyers na yun, sila na yung tumututok doon. So sabi ko, wag na. Tapos sabi niya, hindi mo tinanggap ang pera ko. Sabi ko, wag na. Anuhin mo na lang yan sa retirement mo. Or sa kay Kitty, or nag-aaral pa kasi yung isang kapatid ko. Or kay Amira, yung pamangkin ko na nasa kanya. Hindi, apo ko na nasa kanya. Andyan sabi niya na, so ayaw mo yung pera ko, hindi mo tanggapin yung pera ko, mag-abogado na lang ako sa'yo. Pwede ba yun? So sabi ko, naisip ko, naalala ko, abogado nga pala ito. So mag-abogado na lang ako sa'yo. Sabi ko, syempre, matanda na ba? 80 years old na. So, ayaw mo na i-agitate yung matanda. Kasi mabilis, mainis. So, sabi ko, okay. Sabi niya, hindi. Totoo, mag-abogado ako sa'yo. Sabi ko, okay nga, walang problema. Sabi ko, pipinuma ka lang naman, di ba? Sabi niya, hindi. Ipapatawag ko si Franz Castro. Papatawag si ganito, papatawag ko si ganyan. Tapos sabi ko dun sa mga lawyers, sabi ko, mag-collaborating counsel daw. Sabi nila, sige, wala namang problema yan.
paghandaan lang natin, sabi ng mga lawyers namin. Ayan po mga idol, narinig nyo po mismo mga idol. Narinig nyo po, di ba? Ang saya-saya ng ating kapwa OFW dyan sa Japan mga idol. Shoutout po dyan sa mga kapwa ko OFW dyan sa Japan mga idol. Siyempre, kahit dito naman po yan sa bansa namin, pagka dito pumunta si Inday Sara, ganyan din sasabihin sa amin. Siyempre, napakasaya talaga namin. Ito lang ang narinig natin at napanood natin sa video na ganyan. Sinabi niya talaga at kinumpirma niya natatakbo siya ng presidente sa darating na 2028. Napakasaya na natin at para talagang nando na, nararamdaman na natin yung pag-asa na naman mga idol. Na kung ako nga papipiliin talaga mga idol, parang ayaw ko nang antayin yung 2028 eh. Parang kung pwede lang talaga ngayon na patalsikin na natin tong administrasyon na tong ngagba na to eh. Kasi wala na talaga. Sa totoo lang talaga mga idol, grabe na. Baka pagdating ni Inday Sara sa 2028, kung siya na ang mauupo, grabe na ang utang ng Pilipinas. Dahil nga sa mga taong ito, grabe na, di ba? Nakita nyo naman ang presyo ng mga bilihin dyan. Kamatis, isipin mo magkano ang 4 na piraso, 100 plus, 108 yata yung napanood ko. Di ba? Grabe na. Kung ako talaga masusunod, di ko na paabuti ng 2028 to si Inday. Papalit ko na to dyan kay Ngagba eh. Kung ako lang masusunod. Pero wala tayong magagawa. Talagang kailangan lang natin sumuporta sa Duterte family at lalong-lalo sa ating magiging presidente na si Inday Sara Duterte, mga idol. At yan nga, masayang balita yan para sa ating mga D-Day supporter, solid D-Day supporter, Duterte para sa 2028 election at sa pagiging Pangulo at sigurado na yan mga idol. At ngayon naman mga idol, huwag nating kalimutan itong darating na eleksyon mga idol na para sa mga senador. At ito nga mga idol, ang pinapakalat din nila mga idol sa isang kandidato natin bilang isang senador mga idol, na si Congressman Dante Marcoleta mga idol. Pinapakalat na naman nila mga idol yung balita noong 2022 ng GMA na umatras siya sa pagtakbo ng pagbilang isang senador noong 2022. Yun din ang ipinalalabas nila ngayon at pinapakalat nilang fake news para lituhin ang isip ng sambayan ng Pilipino mga idol dyan sa Pilipinas. At hindi lang dyan sa Pilipinas, pati sa iba't ibang panig ng mundo at lalong-lalo na sa ating mga OFW. Sa aking mga kapwa OFW po, wag po kayong maniwala doon sa pinapakalat nilang fake news na si Congressman Dante Marcoleta ay umatras sa pagtakbo bilang isang senador. Hindi po totoo yun mga idol. At ipaparinig ko din po sa inyo mga idol ang kanyang sinabi nung nasa Net 25 siya kasama yung dalawang announcer natin na napakagwapo din. Siyempre, alam nyo na yun kung sino, kilala nyo na rin yun. At ipaparinig po natin yun. Una po natin paparinig, ito pong balita noon 2022 eleksyon na sa GMS7 mga idol. Ito. Parinig ko muna po yung pinapakalat nilang balita mga idol. At kapapasok lang po na balita, nag-withdraw na o kinumpirma ni Comelec Commissioner George Garcia na nag-withdraw na po ng kandidatura sa pagkasenador si Deputy Speaker Rodante Marcoleta. Ayon po kay Garcia, tinanggap na ng Comelec and Bank ang statement of withdrawal ni Marcoleta. Sinisika pa po naming makuha ang pahayag ni Marcoleta. Ayan po yung pinapakalat nila ngayon mga idol. Fake news po yan, nung 2022 pa pong balita yan. 2022 pa pong balita yan. At ito naman po ang ipaparinig ko sa inyo na sinabi ni Congressman Marcoleta, ha? Pakinggan po ninyo. Opo. Naalala mo ba yung nung nakaraang eleksyon, yung 2022, na kung saan ay ako'y nag-withdraw mga 3 linggo na lang bago mag-eleksyon? Tama po. Kung ako'y nag-withdraw, yun ay naibalita yun Opo. sa GMA. Ngayon, yung balita na yun, ikinakalat nila ngayon. Ulit. Na Okay. pinalilitaw nila, nag-withdraw na naman ako. Binubuhay nila yung lumang balita. Natawa naman ako, sabi ko, ewan ko, ito ba yung nagkamali lang o paano? Kasi kung halimbawa, gusto lang nilang magkaroon ng maapektuhan ng aking pagkakakandidato, mali naman siya eh. Kasi
ang dami pang panahon para itanggi ko yun eh. Ayun na nga po, kasi... So kapag ginawa niyo, pag-uusapan ako, para sa akin advantageous yun eh. Opo, oo. Di ba? Yes. Kasi ang dami ang nagtawagan. Marami na naman, ano na naman to, alam mo naman yung mga ibang kumakampi sa akin. Opo. Naguguluhan, tsaka may iba talagang ninenervyos. So tawagan. Oo. O diyan ka ako, pinakikita ko lang sa inyo kung nervyoso kayo, hindi. Mabuti naman ka ako nagkakausap-usap tayo para sa gano'n na hindi kayo nawawala sa ere. Opo. Ay, ibig nyo sabihin, hindi ka ako yan noong pa yan. Ayun. Cycle. Ano ito baka pagtira sa'yo. Maaaring nang gano'n. Maaaring namang hindi. May nagkamali lang. Pero, kung siya naman ay gustong tumira, mali din siya sapagkat napakarami pa ng pagkakataon. Hindi pagsisimula ka para ituwid natin. Para ituwid natin. Dapat pala pasalamatan natin yung Tong. Sapagkat... Para sa akin kasi kapag gano'n. Di ba po, yun ang boses at narinig nyo naman po ang pahayag ng ating napakabutihing si Congressman Dante Marcolita, mga idol, no. Natawa pa nga daw siya pero sabi niya parang mali pa nga daw yung ginawa nila mali naman talaga para sa akin, mali naman talaga. Napakadami pang panahon para pabulaanan talaga ni Congressman Marcolita yung magpapalabas ng fake news niyan. Malamang sino magpapalabas ng fake news yan? Yung mga bayarang vlogger din ni Ngagba. Sila naman magpapalabas ng fake news na yan Yung mga bayarang vlogger ni Bangag, no? Yan talaga, sila naman nagpalabas niyan para lituhin yung utak at isipan ng sambayan ng Pilipino dyan sa Pilipinas at pati na yung mga OFW na sa buong mundo, mga idol, para lituhin nila. Ipinalabas yan ang mga bayarang vlogger ni Ngagba. Sigurado yan, sila ang palabas niyan. Tingnan nyo, di ba? Gaano kalakas si Dante Marcolita, si Congressman Dante Marcolita, na nagtawagan agad yung lahat ng kakampi niya. Kahit ako, kung may contact number lang ako kay Congressman Dante Marcolita, tatawagan ko, i-message ko, bakit ganon? Pero at least nandiyan naman, nagpaliwanag na siya, talagang hindi naman, at mayroon pa po siyang paliwanag mismo doon sa TikTok account niya. Panoorin niyo po, mayroon po siyang paliwanag doon na hindi po siya umatras at tuloy na tuloy po ang kanyang laban ngayong May 9, 2025 sa pagiging senador. At ipa-flash ko po yung mga kandidato ng PDP laban po dito sa ating video, mga idol, no. Ilalagay po natin yung mga kandidato po natin sa PDP laban po, para po hindi po tayo malito. May dalawa po tayong doktor diyan at halos lahat po ay mga attorney po ang kasama natin diyan. Syempre, nandiyan si Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Jimmy Bondok, at marami pa pong attorney dyan. Ipa-plus ko na lang po dito sa ating video. Ilalagay po natin yung picture nila para may guide din po kayo at para po makita nyo kung sino po yung bubutuhan natin. Ilalagay po natin sa umpisa po ng aking video at hanggang matapos po, ilalagay natin yung picture ng PDP laban, mga idol. Of course po, ito na naman po, mga idol, gumagawa na naman po ng isang eksena tong Kongreso at itong Malacanang na kapapasok-pasok lang, mga idol, at kapapasok lang nila sa House of Representative, tinanggal nila sa pwesto si Saldico. Di ba? Tinanggal nila sa pwesto si Saldico. Para sa akin, mga idol, sa opinion ko dyan, ba't tinanggal nila? Para sabihin na may ginagawa na sila. Para buduli na naman tayo niyan. Isa na namang strategy at isa na namang pambubudol yan sa sambayan ng Pilipino. Na kunwari, tinanggal nila si Saldico. At halatang halata naman na pinag-usapan nila yan. Kasi nung tinanggal ni Sandro Marcos at nagtanong kunwari si Tambaloslos, may nag-object ba, may kumukontra ba? Di ba walang imik yung mga congressman? Walang imik, walang nagkontra, walang nag-object, wala, di ba? Halatang pinag-usapan nila yan. Kasi parang lituhin na naman at buduli na naman ang sambayan ng Pilipino. Pero hindi na po tayo madadala dyan. Isa na naman po yung eksena nila
Eksena na naman po yan. Huwag po kayong maniwala dyan. Bakit? Tanggalin, kunwari, si Saldico, ipapalit na naman nila yan dyan. Ganun pa rin. Wala namang ibang ipapalit yan. Bakit? Sa tingin nyo ba, ipapalit yung kaalyado ng Duterte sa pwesto ni Saldico? Hindi. Hindi sila magpapalit ng kaalyado ng Duterte dyan. At malabo yan. Dahil ayaw nga nila na once na nagkontra ka sa gusto nila, tatanggalin ka nila. Kaya wag po tayong umasa dyan sa mga ganyan-ganyan nilang palabas. Palabas lang yan. Wag po tayong mabudol ulit. Tama na po yung isang beses tayo nabudol dahil grabe na nga po ang nangyayari sa bansa natin ngayon dahil sa nabudol nga talaga tayo. Ako inaamin ko nabudol talaga ako dyan. Kasi talagang kasalanan ko naman kasi nga naniwala ako dahil nga kala natin unity team, yung pala wala, ganito na. Hindi, talagang sabi nga niyan, nasa huli ang pagsisisi. Nasa huli ang pagsisisi talaga. Pero may magagawa po tayo. Kung gustuhin po natin talagang mayroon tayong magagawa. Pero sabi nga niyan, kailangan natin ng mag-antay. Kailangan natin mag-antay. At ilang taon na rin po. Ilang taon na lang. Mabilis lang po ang taon, mga idol. Pero yun nga lang talaga, baka mamaya, ubos na yung kaba ng Pilipinas bago umupo ang ating napakabutihing, napakagandang si Inday Sara. Dahil nga, katulad niyan, yung reserve gold natin, wala na. Nasaan na yung pinagbentahan nun? Wala na. Parang bula ng hindi na pag-uusapan. Yung sabi nga ni PBBM na papaimbestigahan daw yung flood control. Okay lang daw, pero laging may pero eh. Ngayon, 'di ba? Wala naman nagbubukas na imbestigahan yung flood control budget na yan. Wala. Kahit anong budget diyan, yung sa PhilHealth, walang naglalakas loob na imbestigahan yan. Ang iniimbestigahan nila, ito na naman, may binuo na naman silang bagong grupo na imbestigahan daw yung presyo ng gulay, presyo ng bigas, mga kalukuhan daw, yung baka daw may mga smuggler daw na mga na naman lang yan. Ililihis, puro panglilihis sa mga ginagawa nilang pagnanakaw sa ating bansa, mga idol. Inililihis nila na dapat yun ang imbestigahan nila. Nasaan yung 500 billion flood control, tapos ito na naman yung sinero subsidy nila yung PhilHealth. Ay, nako, grabe na. Gumawa sila ng isang grupo na naman para ilihis na naman yung issue na yun, para mawala sa isipan ng sambayan ng Pilipino, pero hindi mawawala sa isipan natin yan, mga idol. At huwag nating kakalimutan yan mga ginawa nila. At sigurado, huwag tayong maniniwala sa mga sasabihin ng mga congressman na to. Lalong-lalo na to si Franz Castro, itong Makabayan Black na to. Huwag tayong maniniwala dyan sa Franz Castro na yan. Masyado siyang halatang halata naman na gusto niyang gumanti kay Inday BP Sara. Halatang halata kasi nga siya talaga yung totoong may kaso at convicted. Talagang halatang halata yun. Parang parang nasisira na, parang gusto na. Minamadali yung pagpatanggal kay BP Sara, pero ewan ko lang kung matatanggal ba talaga, pero subukan nyo talagang ipa-impeach si BP Sara. Baka yan na ang umpisa talaga. Once na tinuloy nyo ang impeachment na yan, sigurado yan na. Kung ano yung nangyari kanina, peace rally ng INC, baka mas grabe pa. At isipin nyo yung tao kanina, halos nagkaisa talaga yung sambayan ng Pilipino. Hindi lang po yung INC. Yung INC talagang intact talaga yun. Tapos may mga sumama pa na mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. At hindi lang po sa Maynila, buong panig po ng bansang Pilipinas po, gumawa po talaga sila ng peace rally po talaga dyan. Nakita nyo naman po yung parang sabi nga niyan ng mga matatanda, di mahulugan ng karayom daw. Sa sobrang dami ng tao kanina talaga, nakita ko yung aerial shot talaga nung SMNI. At yung live po ng ating idol na si Bisdak, subscribe niyo po yan, si Idol Bisdak.
grabe talaga mga idol yung nangyaring peace rally ng INC dyan. Talagang dinumog ng tao. Kung makikita nyo po talaga sa mga video, parang mga langgam talaga sa sobrang dami. Tapos ipinalalabas ng mga stream media na 1.5 million lang daw. Sabi daw ng pulis, 1.5 million lang daw na katao yung umattend. Talagang grabing paglilis ng talagang, kung sa totoo lang po talaga, manood po kayo sa mga vlogger. Sa mga vlogger po ng DDS, yun po talagang totoo. At sinasabi po talaga nila yung totoong balita. Itong mga stream media, hindi na po talaga, ilan-ilan na lang po na stream media ang mapapagkatiwalaan natin. Ito pong Net25, SMI po, kahit wala pong prangkisa na yan. Pero sana maibalik nga yung prangkisa niyan. Tapos itong si Manong Ted Pailon, yung programa ni Manong Ted Pailon. Ayan po. Yan po, para sa akin, yan po talaga. Yan ang mga maaasahan pa natin pagdating sa balita. Pero po yung ibang mga stream media, midstream media po talaga, wala na. Halatang halata naman po. Isipin nyo, wala nga talagang mystery media dun eh. Umaasa lang sila sa report ng pulis eh. Wala talaga nag-cover na mystery media dun kanina sa peace rally ng INC. So hanggang dito na lang po ang ating usapan mga idol, at syempre masarap ang tulog natin ito kasi kumpirmado na po mga idol ang ating napakabait at napakagandang Vice Presidente na tatakbo sa 2028 presidential election po. Ayan, Duterte lang po sa kalam. Hanggang dito na lang po mga idol, at ingat po tayo lagi saan man po tayong sulok ng mundo, lalong-lalo na po dyan sa ating mga kapwa OFW, saan man po kayong bansa naroroon ngayon. Ingat po kayo lagi dyan, at of course, always remember po, God is good all the time. God bless you all. BTV React is now signing off.